Sabi nila, ang mga flight attendant ay sanay sa turbulence. Sanay kami sa biglaang pagyanig, sa pagbagsak ng pressure, at sa pagpapanatili ng ngiti sa gitna ng panganib. Pero walang training manual ang nakapagturo sa akin kung paano harapin ang turbulence ng puso. Ako si Celestine. Sa loob ng 5 taon, ang buhay ko'y umiikot sa pagitan ng langit at lupa. Sa langit, ako ang angel of the cabin ng isang luxury international airline. Sa lupa, ako ang reyna ng isang modernong mansyon sa Serendra Highlands. At ang asawa ng lalaking akala ko'y binuo ang tadhana ko, si Franco. Naalala ko pa nung una kaming magkita, hindi yun sa isang bar o sa isang dating app. It was a rainy afternoon sa isang maliit na coffee shop sa Makati. Nakasuot ako ng uniform ko noon, bagong landing galing Tokyo. Habang siya naman ay nakaupo sa sulok, napapalibutan ng mga blueprint at charcoal pencils. "Excuse me, is this seat taken?" Tanong ko. Tumingala siya, at doon, tila tumigil ang ikot ng mundo. Franco has those eyes. Yung mga matang parang laging may gustong itayo. Laging may gustong buuin. "For a woman as beautiful as you, even if it's taken, I'll make space." Sagot niya ng may pilyong ngiti. He was a struggling architect. Isang visionary na laging sinasabing ang sining ay hindi dapat minamadali. Habang ako'y mabilis ang takbo ng buhay sa iba't ibang bansa, siya naman ay kalmado. Tila isang anchor na nagpapanatili sa akin sa lupa. Naging mabilis ang lahat. Ang kape naging dinner dates. Ang dinner dates ay naging mga gabing puno ng pangako. Sa aming unang anibersaryo, bilang magkasintahan, dinala niya ako sa tuktok ng isang bundok sa Antipolo. "Celestine, I may not have the millions to build you a castle yet." Bulong niya habang nakayakap sa akin mula sa likuran, tanawang city lights. "But I promise you, I will be the architect of your happiness. Bawat pangarap mo iguguhit natin ng magkasama." Siyempre kinilig ako. Sino bang hindi? Sa mga mata ko, si Franco ang the one. Kaya naman, nung nagpakasal kami, hindi ko inisip ang pera. Dahil hindi naman siya laging may project. Ako ang sumalo sa lahat. Mula sa down payment ng aming bahay hanggang sa bawat piraso ng mamahaling gamit sa loob nito. I didn't mind being the provider. Para sa akin, investment yon para sa aming happily ever after. Bagong trahedyang ito. Maayos kami. O baka yun ang gusto kong paniwalaan. 1 linggo bago ang aming ika-5 wedding anniversary. Nagkaroon kami ng isang gabing hindi ko malilimutan. Kagagaling ko lang sa isang long-haul flight mula sa Paris. Pagpasok ko sa pinto, ang buong hallway ay puno ng rose petals. "Franco?" Tawag ko. Biglang namatay ang mga ilaw at tanging mga scented candles lang ang nagbibigay ng liwanag. Lumabas siya mula sa kusina. Hubad ang pang-itaas. Suot lamang ang kanyang pajama pants. Kitang-kitang hubog ng kanyang katawan na madalas kong hangaan. "Welcome home, my queen." Aniya sa malat na boses. Binuhat niya ako, yung parang sa mga pelikula, at dinala sa aming master's bedroom. Ang bango ng kwarto, amoy sandalwood at pag-ibig. Sa gabing yon, ipinaramdam niya sa akin na ako lang ang babae sa mundo. Bawat halik niya ay tila isang blueprint ng aming hinaharap. Puno ng detalye, puno ng init. "I love you, Celestine. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka." Bulong niya sa gitna ng aming pag-iisa. "I love you more, Franco. Gagawin ko ang lahat para sa atin." Sagot ko habang nakabaon ng mga kuko ko sa kanyang balikat. Yun ang huling beses na naramdaman kong safe sa kanyang piling. Dumating ang araw ng aming ika-5 anibersaryo. Kasabay nito ang schedule ko para sa isang flight patungong Dubai. Plano ko, pagbalik ko sa Makalawa, doon ko ibibigay ang sorpresa ko. Nasa airport na ako. Naka-full uniform, white crisp shirt, navy blue blazer, at ang aking signature red scarf. Bit-bit ko ang aking trolley bag at isang maliit na paper bag mula sa Lucerne. Sa loob na yun ay isang Patek Philippe watch. Halos 3 buwan kong pinag-ipunan yun. Gusto ko tuwing titingin siya sa oras, maaalala niya ng bawat segundo ko ay sa kanya lang.
Pero biglang nag-ibang ihip ng hangin. Literally. Attention all crew! Due to Super Typhoon Agaton, all outgoing international flights are cancelled effective immediately. Please wait for further instructions. Nagkagulo sa free departure area, pero ako, napangiti ako. It was around 2 o'clock p.m. Kung uuwi ako ngayon, aabutan ko si Franco na nagtatrabaho o nagpapanggap na nagtatrabaho sa kanyang office sa bahay. Surprise anniversary celebration. Sumakay ako ng taxi pa uwi sa Serendra Highlands. Ang ulan ay nagsisimula palang pumatak, pero ang langit ay madilim na. Habang nasa biyahe, tinitingnan ko ang relo sa paper bag. I can't wait to see his face. Sa isip ko. Eksaktong 3:30 p.m. nang makarating ako sa tapat ng aming mansyon. Napansin kong may isang pulang sports car na nakaparada sa tapat. Isang kotse na hindi ko kilala. Maybe he has a potential client? Naisip ko. Natuwa pa ako. Sa wakas, baka may project na siya. Dahan-dahan kong binuksan ang gate. Hindi ako nag-doorbell. Ginamit ko ang duplicate key ko sa main door. I wanted this to be a cinematic surprise. Surprise, honey! Ang bulong na dapat sana'y isisigaw ko. Pero biglang naging bara sa aking lalamunan. Pagpasok ko sa foyer, bumungad sa akin ng isang tanawin na hindi ko kailanman na-imagine sa pinakamasamang panaginip ko. Isang babae ang dahan-dahang bumababa sa hagdan. She looked like she just came out of a shower. Ang buhok niya ay basa pa at nakasampay sa kanyang balikat. Pero hindi yun ang nakakuha ng atensyon ko. She was wearing my emerald silk robe. Isang regalong galing pa sa nanay ko. Natanging ako lang ang may karapatang magsuot sa loob ng bahay na ito. Nagkatinginan kami. Ang mga mata niya ay mapanuri. Tila siyang may-ari ng teritoryo. At akong isang trespasser na naligaw lang. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Mabuti na lang at nakapagpalit na ako. Suot ko ang aking black slacks, white short sleeve blouse at black towel shoes. Isang simpleng ayos lang. Ramdam ko ang pagtataka sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa dala kong maliit na maleta at sa paper bag na naglalaman ng mamahaling relo. Oh, hi! Bati niya sa isang masayahin at medyo maarting tono. Ang aga mo naman. Siguro ikaw yung real estate agent na sinasabi ni Dave. I mean, Franco. Si Miss Valderrama? Natigilan ako. Real estate agent? Miss Valderrama? Bakit ako pagkakamalang agent sa sarili kong bahay? At bakit tinawag niyang Dave ang asawa ko bago binawi at ginawang Franco? Mabilis na nag-recalibrate ang utak ko. Bilang flight attendant, sanay ako sa emergency protocols. At sa oras na ito, ang puso ko'y nasa gitna ng isang crash landing. Pero hindi ako pwedeng sumabog agad. Kailangan ko munang malaman kung gaano kalalim ang hukay na ginawa ni Franco para sa akin. Huminga ako ng malalim. Inayos kong tayo ko at pinilit kong kontrolin ang boses ko at ngumiti. Ang ngiting ginagamit ko sa mga pasaherong mahirap pagsabihan. Yes, sagot ko. Ang boses ko'y kasing lamig ng hangin sa labas. I am the agent. Pasensya na kung maaga ko. I wanted to make sure everything is in order for the open house. Ang babae lumakad papalapit sa akin at nagpakilala bilang Roxanne. Hinawakan niyang tela ng robe ko at humarap sa salamin sa hallway. Good! Kasi sabi ng boyfriend ko he wants the house sold ASAP. Gusto na daw niyang burahin ang lahat ng traces ng baliw niyang asawa dito para makapagsimula na kaming dalawa. Boyfriend? Baliw na asawa? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sapunutan ng babaeng ito at bawiin ang robe ko. Pero mas nanaig ang kagustuhan kong makita ang mukha ni Franco kapag nalaman niyang ang agent na inaasahan niya ay ang babaeng bumuhay sa kanya sa loob ng 5 taon. I see, sabi ko. Habang nilalapag ang paper bag na may mamahaling relo sa side table. Isang regalong hindi na kailanman mapupunta sa kanya. Then, let's start the tour. Shall we? Gusto kong makita kung gaano karami ang kailangang linisin sa bahay na to. Tiningnan ko si Roxanne mula ulo hanggang paa. Maganda siya, oo.
pero ang ganda niya ay parang peking alahas. Kumikinang pero walang halaga. Habang hinahaplos niyang emerald silk robe ko, parang bawat haplos niya ay may kasamang lason na tumatagos sa balat ko. "Follow me, Miss Agent," sabi ni Roxanne habang kumikembot paakyat sa hagdan. "Gusto ko munang ipakita sa yung master's bedroom. Kasi dito kami magpapalit ng design. Masyadong baduy ang panlasa ng dating nakatira dito." Sumunod ako sa kanya. Bawat hakbang ko sa sarili kong hagdanan ay tila paglakad sa mga bubog. Pagdating sa tapat ng kwarto namin ni Franco, bumigat ang dibdib ko. "Dito." Bukas ni Roxanne sa pinto. Lumingon ako sa paligid. Ang kwartong itong saksi sa lahat ng paglalambing namin. Pero ngayon, nakita ko ang mga gamit ko, ang mga designer bags ko, ang mga sapatos na pinaghirapan ko sa bawat flight, at pati ang mga picture frames namin ay nakasilid na sa mga balikbayan box sa isang sulok. "Bakit nasa kahon ng mga gamit na yan?" Tanong ko. Pinipilit kong maging profesional ang boses kahit gusto ko nang sumabog. "Yan ba?" Hirap ni Roxanne. "Sabi ni Franco, itapon na daw yan o ibigay sa charity. Sabi niya, ayaw na niyang makitang kahit anong gamit ng ex niya. Masyado daw kasing controlling yung babaeng yon. Akala mo raw kung sinong Reyna dahil lang siyang kumita ng pera." Napakong tingin ko sa isang frame na hindi pa naisusubi. Larawan namin ni Franco sa Paris. Nakangiti kami. Akala mo ay walang katapusan ng saya. "Controlling?" Ulit ko. "Baka naman secured lang siya." "Naku, Miss Agent, hindi mo lang alam." Bulong ni Roxanne na parang nakikipagchismisan sa akin. "Sabi ni Franco, ni-drain daw siya ng babaeng yon, emotionally. Kaya nga nung nakilala niya ako, sabi niya ako raw ang breath of fresh air niya. Akong inspirasyon niya para maging mahusay na architect ulit." Inspirasyon. Samantalang sa loob ng 5 taon, akong nagbayad ng lahat ng lisensya niya. Nang bawat kape niya habang naghihintay siya ng kliyente na hindi naman dumating. Lumapit si Roxanne sa kama. Sa aming kama at naupo doon. "Anyway, about the price, sabi ni Franco sa akin, 15 million pesos lang daw ang benta niya rito. Rush sale. Gusto na kasi naming lumipat sa isang modern condo sa Makati habang hinihintay na matapos yung pinapangarap naming bahay na siya mismong magde-design." Gusto kong matawa na maiyak. 15 million. Ang lupang ito sa Serendra Highlands pa lang ay mahigit 20 million na. Ang kabuuan ng mansyong ito ay nagkakahalaga ng 40 million. Ibebenta niya ng palug yung pinaghirapan ko para lang magkapera siya at maisamang babaeng ito. 15 million is too cheap for this property, Ma'am Roxanne. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa vanity mirror. Nakita kong perfume ko doon. Kinamit din niya. "Sigurado ba ang boyfriend mo?" "Oo naman. Desperado na siyang makaalis dito. Sabi niya, baka daw biglang bumalik yung baliw niyang asawa mula sa Dubai at gawan siya ng eksena. He wants to cut ties completely." Eksena? Gusto niya ng eksena? Ibibigay ko sa kanyang grand finale. Eksaktong pagkasabi niyon ni Roxanne ay bumukas ang pinto ng banyo sa loob ng kwarto. Lumabas ang usok ng mainit na tubig. Kasunod ang lalaking 5 taon kong minahal. Lumabas si Franco na nakatapis lang ng puting tuwalya. Basa ang buhok at may bakas pa ng ngiti sa mga labi niya. "Love?" Tawag ni Franco kay Roxanne. Hindi pa ako napapansin dahil nakatalikod ako. "Nandyan na ba ang agent? Sabihin mo sa kanya fix na yung 15 million. I don't care about the profit anymore. I just want this house gone and that woman out of my life forever." Dahan-dahan akong humarap sa kanya. "Talaga, Franco? 15 million lang palang halaga ng 5 taon nating pagsasama?" Tumigil ang mundo ni Franco. Ang tuwalya sa balikat niya ay nalaglag. Namutla siya. Mas maputi pa sa pader ng kwartong ito. Ang mga mata niyang kanina pa puno ng sigla
ay napalitan ng matinding takot. Celestine? Utal niya. Halos hindi lumabas ang boses niya sa lalamunan. Napakunot ang noo ni Roxanne. Palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Wait, Celestine? Akala ko ba Miss Valderrama ang pangalan mo? Franco, sino siya? Bakit mo siya kilala? Hindi nakasagot si Franco. Nanginginig ang mga tuhod niya. Lumapit ako ng isang hakbang. Ang mga takong ng sapatos ko ay tumutunog sa wooden floor. Isang tunog na tila hatol ng katapusan para sa kanya. Hi, honey. Sabi ko nang may matamis pero nakakapangilabot ng ngiti. Surprise! Na-cancel ang flight ko. Sayang naman, hindi ko na ibigay yung Patek Philippe na regalo ko sa anibersaryo natin. Pero mukhang mas malaking sorpresa ang naabutan ko rito. Humarap ako kay Roxanne na ngayon na nagsisimula na rin kabahan. Miss Roxanne, let me introduce myself properly. Hindi ako si Miss Valderrama. Ako si Celestine, ang asawa ng lalaking yan. At ako ang baliw na ex-wife na sinasabi niya sa'yo. What? Tili ni Roxanne. Napatayo siya mula sa kama. Franco! Sabi mo hiwalay na kayo! Sabi mo sa iyong bahay na to at pinalayas mo na siya. Tumingin ako kay Franco na hindi man lang makatingin sa akin ng diretsyo. Franco, kailan mo pa ako pinalayas? Nung isang gabi lang, sa kama na yan. Sinasabi mong hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Diba? Celestine, babe, let me explain. It's not what it looks like. Simula ni Franco, lumalapit sa akin na parang asong nagmamakaawa. Don't call me babe. Putol ko sa kanya. At huwag kang magkakamaling lumapit sa akin. You want to sell this house for 15 million? You want a fresh start with your breath of fresh air? Kinuha ko ang bag ko at inilabas ang isang folder na laging nasa safe ko. Inilapag ko ito sa kama sa harap ni Roxanne. Basahin mo yan, Roxanne. Yan ang titulo ng bahay na to. Check the name of the owner. Nanginginig na kinuha ni Roxanne ang papel. Celestine Cruz Delgado. Sole owner? Correct, sabi ko. Itinaas kong baba ko. This is my paraphernalia property. Binili ko ito bago pa tayo ikasal. Franco, ginamit kong perang kinita ko sa bawat turbulence na dinaanan ko sa ere habang ikaw natutulog lang dito at naghihintay ng sustento ko. Humarap ako kay Franco. Ang galit ko'y hindi na kayang itago. Wala kang karapatang ibenta kahit ang isang pako sa bahay na to at mas wala kang karapatang patuluyan ng kahit sinong babae rito. Celestine, asawa mo ako. May karapatan rin ako rito. Sigaw ni Franco. Sinusubukang bawiin ang kanyang pride. May karapatan ka? Natawa ako ng mapait. Ang tanging karapatan mo ngayon ay kunin ang lahat ng gamit mo at lumabas sa pinto ko sa loob ng 10 minuto. Tumingin ako kay Roxanne. At ikaw, hubarin mo ang robe ko. Ngayon din. Bago ko kalad ka rin ang mukha mo palabas ng subdivision na to. Anong tinitingit-tingin nyo? Hubarin mo yan! Muling sigaw ko kay Roxanne. Nanginginig ang mga kamay ni Roxanne nang tinatanggal ang emerald silk robe ko. Kitang-kitang panginginig ng kanyang balikat. Sa ilalim niyon, suot niyang isang manifest na lacy lingerie na siguradong ako rin na nagbayad dahil sa allowance na ibinibigay ko kay Franco buwan-buwan. Inihagis niyang robe sa sahig. Padabog niyang kinuhang kanyang damit at nagmamadaling nagsuot sa harap ko. Habang si Franco ay parang rebultong hindi makagalaw. Franco! Gumawa ka naman ng paraan! Sabi mo sa akin secure tayo rito! Puliyaw ni Roxanne sa kanya habang isinusuot ang kanyang takong. I can't. Tanging na isagot ni Franco. Alam niyang talo siya. Alam niyang wala siyang pirma sa kahit anong dokumento ng bahay na to. Wala kang kwenta! Sigaw ni Roxanne bago kinuha ang kanyang bag at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Narinig kong pagharurot ng kanyang pulang kotse sa labas. Humarap ako kay Franco. Now, it's your turn. 10 minuto, Franco. Kapag hindi ka pa nakalabas, tatawag ako ng pulis para sa trespassing.
Celestine, please. Saan ako pupunta? Wala akong pera. Alam mo yan. Yung mga projects ko, yung mga projects mong hindi naman nag-e-exist, putol ko sa kanya. Franco, stop the act. Alam kong wala kang kinikita. Lahat ng luho mo galing sa akin. Mula sa brief na suot mo hanggang sa pangarap mong maging architect. Ako ang nagpondo. Pero simula ngayong oras na to, cut off ka na. Kinaladkad ko ang kanyang mga gamit na nasa kahon at inihagis sa hallway. Lumayas ka na! Wala siyang nagawa. Bit-bit ang kanyang mga gamit at ang kanyang natitirang kakapalan ng muka. Lumabas siya ng bahay na basang-basa pa ang buhok. Pinanood ko siyang maglakad palabas ng gate ng Serendra Highlands habang ang ulan ay tila nakikisama sa bigat ng nararamdaman ko. Nang masiguro kung wala na sila, doon lang ako nang hina. Napaupo ako sa sahig ng master's bedroom. Ang bango ng vanilla at musk ni Roxanne ay nanunuot pa rin sa ilong ko. Nakakasuka. Kinuha ko ang emerald silk robe sa sahig. Kumuha ko ng lighter sa kusina at dinala ito sa garden. Kahit umuulan, sinindihan kong dulo niyon. Pinanood ko itong lamunin ng apoy hanggang sa maging abo. Hindi lang damit ang sinunog ko ngayon, Franco. Bulong ko. Kasama ng 5 taon na sinayang ko sa'yo. 1 linggong lumipas, hindi ako pumasok sa trabaho. Nag-file ako ng leave para ayusin ang annulment papers at ang sarili ko. Pero hindi sapat ang pagkulong sa bahay. Girl, hindi ka pwedeng maging multo sa sarili mong mansyon. Mag-ayos ka, lalabas tayo. Sabi ni Samantha, ang best friend ko na isa ring purser sa airline. Dinala nila ako ni Bea, isa pang flight attendant, sa isang high-end bar sa VGC. Ang tugtog ay malakas, ang ilaw ay malabo, at ang amoy ng alak ay nakakalasing. Cheers para sa pagiging single at fabulous! Sigaw ni Bea habang itinataas ang baso ng tequila. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, Sam. Pag-amin ko matapos ang 3 shot. Akala ko siya na. Akala ko yung happy ending na binubuo namin sa bawat uwi ko. Totoo. Hinawakan ni Samantha ang kamay ko. Listen to me, Celestine. You are a high-flying international flight attendant. You've seen the world. Huwag mong hayaang ang isang struggling architect na wala namang vision ang magpabagsak sa'yo. Turbulence lang yan, girl. Normal yan sa paglipad. Ang mahalaga, hindi ka nag-crash. True. Dagdag ni Bea. Isipin mo na lang, nagbawas ka ng excess baggage. Mas gagaan ang lipad mo ngayon dahil wala nang pabigat sa buhay mo. Isipin mo yung 15 million na gusto niyang nakawin sa'yo. You saved yourself from a lifetime of poverty with a cheater. Tatawa ako ng bahagya. Sinasabi niya sa babae niya na baliw daw ako. Na controlling daw ako. Sus? Typical cheater moves. Irap ni Sam. Gagawa ng kwento para magmukhang biktima. Pero tingnan mo ngayon, sinong nasa labas sa gitna ng ulan at sinong nandito sa VGC na umiinom ng mahal na alak? Ikaw ang nanalo, Celestine. Always remember that. Girl, look around. Bulong ni Bea habang ngumunguso sa kabilang table. Ang daming isda sa dagat. O, sa kaso natin, ang daming gwapo sa ere. Why settle for a drawing when you can have a real masterpiece? Hating gabi na nang lumabas kami ng bar. Medyo hilo na ako, pero mas magaan ang pakiramdam ko. Habang naghihintay kami ng sasakyan, may isang lalaking lumabas din mula sa bar. Matangkad, malapad ang balikat, naka-white polo, na medyo bukas ang unang 2 butones. At ang pinakakapansin-pansin, ang aura niya na tila laging kontrolado ang lahat. Nagkatinginan kami sa loob ng ilang segundo. Tumango siya ng bahagya bilang pagbate bago sumakay sa isang itim na SUV. Sino yun? Tanong ko kay Sam. Hindi mo pa nakilala? Si Captain Rafael Monteverde yon. Ang pinakabatang captain sa kumpanya natin. Balita ko, kakalipat lang niya sa international fleet. Suplado yan, pero napakagaling na piloto. Sagot ni Sam. Napatingin ako sa papalayong sasakyan. Rafael. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko naisip si Franco. Ang nasa isip ko ay ang mga mata ni Rafael. Mga matang tila nakatingin sa malayo.
sa abot tanaw kung saan ang langit ay laging asul. Tara na, Celestine! Yaya ni Bea. Marami pang flight ang naghihintay sa'yo. Ngumiti ako. Oo, marami pa. At sa susunod na lipad ko, sisiguraduhin kong ako nang may hawak ng control wheel. Balik trabaho. Isang buwan matapos ang open house, ng katotohanan, heto na naman ako. Suot ang aking navy blue blazer, ang pulang scarf na maayos ang pagkakatali, at ang pinaka-importanteng parte ng uniform ko, ang aking game face. Looking good, Celestine? Parang walang pinagdaanan. Bulong ni Samantha habang naglalakad kami sa hallway ng NAIA Terminal 3 patungo sa briefing room. Kailangan, Sam. Hindi pwedeng magmukhang lugi sa harap ng mga passengers. Sagot ko habang hila-hila ang trolley bag ko. Pero ang totoo, may kakaiba akong kaba. Hindi dahil kay Franco. Dahil ang lalaking yun ay black na sa lahat ng social media at pati na sa buhay ko. Kinakabahan ako dahil narinig ko kung sino magiging captain namin sa flight na to, patungong Paris. Pagpasok namin sa briefing room, nandoon na ang lahat. At sa dulo ng mesa nakaupo ang lalaking nakita ko sa bar nung gabing yun. Captain Rafael Monteverde. Mas matikas siya sa malapitan. Ang puting uniform niya ay plantsadong-plantsado at ang 4 na gintong bar sa kanyang balikat ay tila nagbibigay ng babala na hindi siya basta-bastang tao. Hindi siya nakangiti, pero hindi rin siya nakasimangot. He just looked focused. Good morning, crew. Boses niya. Baritono. Malalim at may otoridad. I'm Captain Monteverde. This is a 13-hour flight. I expect professionalism, safety, and efficiency. Any questions? Nagkatinginan kami ng mga kasamahan ko. Walang sumagot. Great. Let's have a smooth flight. Dagdag niya. Pero bago siya tumayo, lumingon siya sa direksyon ko. Saglit lang. Siguro 2 segundo. Pero sapat na para maramdaman kong kuryente. In-flight connection. Nagsimula ang boarding. Busy ang lahat. Welcome drinks dito, pag-aayos ng mga luggage doon. Bilang lead flight stewardess, kailangan kong masiguro na ang lahat ng passengers sa business class ay komportable. Nasa kalagitnaan kami ng flight. Lampas na ng India nang lumabas si Captain Rafael mula sa cockpit para sa kanyang rest period. Nagkataon na sa galley ako, nag-aayos ng mga meal trays. Coffee, black, no sugar. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Nakasandal siya sa gilid ng pintuan ng galley. Tila pinagmamasdan ng bawat kilos ko. Coming right up, Captain. Sagot ko, iniabot ko sa kanyang tasa. Sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Celestine, right? Yes, Captain. How did you know? I checked the crew manifest before every flight. Aniya sabay higop ng kape. And nakita na kita noon sa BGC. You were with your friends. Uminit ang pisngi ko. Naalala ko na medyo hilo ako noon at baka kung anong itsura ko. Yes. My friends wanted me to unwind. You look like you needed it. Direkta niyang sabi. Walang paligoy-ligoy. Isang buwan ka ring nawala. Turbulence? Medyo nagulat ako sa pagiging prangka niya. Something like that, Captain. Personal issues. But I'm back on track. Good. Sabi niya, ibinalik ang tasa sa akin. Sa paglipad, hindi pwedeng lumingon sa likod. Ang tingin laging nasa horizon. Remember that. Aalis na sana siya nang biglang yumanig ang eroplano. Clear air turbulence. Medyo malakas kaya nawalan ako ng balance. Ang kamay ko'y nakakapit sa braso niya para hindi ako matumba. Ang tigas ng braso niya. Ramdam kong init ng balat niya sa ilalim ng polo. Steady. Bulong niya. Imbes na bitawan ako, hinawakan niyang siko ko para itayo ako ng maayos. Magkalapit ang mga mukha namin. Amoy siya ng mamahaling sabon at mint. Are you okay? I'm fine. Sorry, Captain. Sabi ko, dahan-dahang bumitaw. I told you. May bahid ng pilyong ngiti sa gilid ng labi niya. Horizon, Celestine. Not the floor. Paglapag namin sa Charles de Gaulle Airport sa Paris, pagod ang lahat. Dumiretso kami sa hotel para sa aming layover.
Bala ko sanang matulog na lang buong araw para makalimot. Pero may tumawag sa room phone ko. Miss Cruz, this is the front desk. May nagpadala po ng bulaklak at note para sa inyo. Bumaba ako sa lobby. Kunot ang noo. Sino? Imposibleng si Franco dahil wala siyang pambili ng ticket papuntang Paris. Lalo nang magpadala ng bulaklak sa hotel ko. Isang bouquet ng puting tulips. Simple, elegant, hindi corny. May kasamang maliit na card. The view is better when you're not flying alone. Dinner at 7? I know a place that doesn't serve airline food. RM. Napatingin ako sa paligid at nakita ko si Captain Rafael sa may lounge, nagbabasa ng dyaryo. Nang mapansin niyang hawak ko ng bulaklak, ibinaba niya ang dyaryo at itinaas ang kanyang baso ng tubig. Tila nag-aabang ng sagot. Hindi siya lumapit para magmakaawa o magpa-cute. He was just there, waiting with a quiet confidence that made my heart beat faster than any engine of Boeing 777. Kinuha kong cellphone ko at nag-type ng message sa aming internal crew aft. I prepare red wine over water, Captain. See you at 7. Nakita kong napangiti siya. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Siguro nga tama si Sam. Nagbawas lang ako ng excess baggage para makasakay sa isang mas maganda at mas matibay na eroplano. At sa pagkakataong ito, hindi na akong navigator. Hahayaan ko munang ang tadhana at si Captain Rafael ang mag-pilot sa akin patungo sa bagong simula. Ang gabi sa Paris ay may sariling mahika. Pero habang nakaupo ako sa isang maliit na bistro sa gilid ng Seine River, hindi ang Eiffel Tower ang nagpapatibok ng puso ko, kundi ang lalaking nasa harap ko na ngayon ay hindi na naka-uniform. Si Rafael ay suot ang isang charcoal gray na trench coat sa ibabaw ng itim na turtleneck. He looked effortlessly expensive. You're quiet, Celestine. Pansin niya habang isinasali ng red wine sa baso ko. Nandito tayo sa pinakamagandang lungsod sa mundo, pero parang ang layo ng iniisip mo. Huminga ako ng malalim. Iniisip ko lang, Captain, na isang buwan lang ang nakalilipas. Akala ko, katapusan na ng mundo ko. I was ready to crash and burn. Pero ngayon, nandito ako. Umiinom ng wine sa Paris. Kasamang isa sa pinakamahusay na piloto ng kumpanya. Ipinatong ni Rafael ang kamay niya sa ibabaw ng mesa, malapit sa kamay ko. Hindi niya ako hinawakan agad. Nire-respeto niya ang espasyo ko. Life has a way of rerouting us, Celestine. Minsan, kailangan i-close ang isang runway para makahanap ng mas ligtas na landing strip. How did you know about me and Franco? Tanong ko. Small world ang aviation, Celestine. At aminin natin dalawa, hindi mahirap mapansin ang isang babaeng kasing tapang mo. Ngumiti siya, yung ngiting abot hanggang mata. I admire how you handled it. Hindi ka nagmakaawa, hindi ka nagpakababa. You just took back what was yours. Sa gabing yon, hindi kami nag-usap tungkol sa trabaho. Nag-usap kami tungkol sa mga pangarap, sa mga paboritong libro, at sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Walang pressure, walang kilig na pilit. Pure, authentic connection. Pagbalik ko sa Pilipinas, hinarap kong huling bahagi ng nakaraan ko. Dahil walang divorce sa Pilipinas, isinampa kong petition for nullity of marriage. Sa tulong ng ebidensya ng kanyang pagtataksil at ang katotohanang hindi siya nag-ambag sa pamilya. Naging mabilis ang proseso ng paghihiwalay ng ari-arian. Isang hapon, habang naglalakad ako palabas ng korte kasamang abogado ko, nakita ko si Franco. Ibang-iba ng itsura niya. Wala na ang korbata at ang mamahaling mga relo na ibinigay ko dati. Ang polo niya ay gusot-gusot at ang sapatos niya ay pudpud na. Balita ko iniwan din siya ni Roxanne nang malamang wala pala siyang pera at wala siyang bahay. Celestine! Tawag niya. Humahabol sa akin sa parking lot. Babe, please. Mag-usap naman tayo. Wala na akong matuluyan. Yung mga kaibigan ko ayaw na akong pautangin. Nagkamali ako. Alam ko na yun ngayon. Tumigil ako at hinarap siya. Pero wala na akong maramdamang galit. Tanging awa na lang para sa isang lalaking winasak ang sariling buhay dahil sa inggit at kamandag. Franco, tawag ko sa pangalan niya. Ang bahay, akin yon. Ang pera, akin yon.
At ang buhay ko ngayon, akin na rin yun. Wala ka ng lugar sa kahit anong aspeto ng pagkatao ko. Kahit bilang kaibigan lang, kahit tulong lang para makabangon. Pagmamakaawa niya, akmang hahawakan ang braso ko. Bago pa siya makalapit, isang pamilyar na itim na SUV ang huminto sa tapat namin. Bumaba si Rafael. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakipag-away. Tumayo lang siya sa tabi ko at inakbayan ako. Isang proteksyong kilos na nagpatahimik kay Franco. "Is there a problem here, Celestine?" Tanong ni Rafael. Ang mga matay nakatitig ng matalim kay Franco. Tumingin ako kay Franco tapos kay Rafael. "Wala naman. Just a ghost from the past. Trying to hunt the present." Pero paalis na din siya. Tinalikuran ko si Franco nang hindi lumilingon. Sa huling pagkakataon narinig kong paghihikbi niya sa malayo. Pero hindi na yun umabot sa puso ko. 6 na buwan ang lumipas. Nasa garden ako ng mansyon ko sa Serendra Highlands, na ngayon ay mas maliwanag at mas masaya ang aura. Wala nang mga gamit ni Franco. Wala nang amoy ng vanilla ni Roxanne. Ang paligid ay puno ng mga bagong alaala. May narinig akong busina sa labas. Si Rafael. Hindi na lang kami mag-colleague. We've been officially dating for 4 months. At sa loob ng 4 na buwang yon, ipinaramdam niya sa akin kung anong tunay na ibig sabihin ng partnership. Hindi niya kailangan ng pera ko. At hindi ko kailangan ng titulo niya. We were 2 independent people choosing to fly together. "Ready for our weekend getaway?" Tanong ni Rafael pagkababa niya ng sasakyan. May dala siyang bouquet ng sunflowers. Ang paborito ko dahil laging nakaharap sa liwanag. "Ready?" Ngiti ko. Binuhat niyang maliit kong bag. "You know, Celestine, I was thinking next time maybe I should be the one to fly you. Private plane. Just the 2 of us. No passengers, no schedules. Just the horizon." Natawa ako at sumandal sa balikat niya. "As long as ikaw ang piloto, Captain, I'm not afraid of any turbulence." Sumakay ako sa sasakyan at iniwan ang mansyong dati ay kulungan ng lungkot. Pero ngayon ay naging basehan ng aking kalayaan. Ang open house ay tapos na. Ang lahat ng domain na linis na. At sa wakas, ang flight ni Celestine ay nasa cruising altitude na. Payapa, maliwanag at puno ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Celestine. Isang paalala sa bawat pagbagsak. May pagkakataong muling lumipad ng mas mataas. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y subaybayan niyo pa ang ating mga susunod na kwento.